At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng social media na handog sa inyo ni Madam Chika. Isang matinding balita ang mahatid namin sa inyo ngayon. Sa isang kontrobersyal na operasyon ng mga otoridad, arestado si Martin Romualdez, ang kasalukuyang speaker ng Kamara ng Kinatawan, kasama rin niyang naaresto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos mapatunayang sangkot sa isang malawakang pandarambong ng pondo ng bayan. Ang kasong ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa ulat ng NBI, nadiskubre ng mga otoridad na ginamit umano ni Romualdez at ng ilang miyembro ng kabinete ang peking proyekto upang makapagnakaw ng pondo mula sa programang pangkaunlaran ng bansa. Ang mga pondo na umano ay nilaan para sa mahirap na sektor tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura ay napunta sa hindi otorisadong proyekto at kapakinabangan ng ilang tao sa kanilang inner circle. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, nahulog sa isang pagsisiyasat ang mga irregularidad na may kinalaman sa mga kontrata na ipinasa sa pangapiling negosyo at mga hindi rehistradong kumpanya. May mga testimonya mula sa mga whistleblower na patunay na malalaking halaga ng salapi na hindi na-account ang ahensya ng gobyerno. Ang mga pondo na ito ay tinatayang umaabot sa bilyon-bilyong piso. Sa isang press briefing, sinabi ng NBI na si Martin Romualdez bilang pinuno ng Kamara ay malalim na kaalaman at partisipasyon sa illegal transaction. Samantalang si Pangulong Marcos ay nahulog sa ebidensyang nagpapakita ng kanyang kaalaman at posibleng pagsuporta sa mga aktibidad ni Romualdez. Bagamat nagbigay ng pahayag ang Malacanang na ang Pangulo ay nagtataglay ng malinaw na integridad, pinagpapatuloy pa rin ang investigasyon laban sa kanila. Dahil sa mga ebidensyang nakalap, nagbigay ng direktiba ang Office of the Ombudsman para magsagawa ng agarang pag-aresto sa mga pangunahing sangkot na illegal na gawain. Kasama ang mga ito ay sa pag-aresto ng ilang mataas at opisyal na gobyerno na nakipagsabwatan kay Romualdez at Marcos. Ayon sa mga eksperto, ito ay pinakamalaking iskandalo ng katiwalaan sa kasaysayan ng Administrasyong Marcos. Sabi ng mga ito na hindi dapat palampasin ang mga krimen na ito at kailangan ng agarang hustisya para sa mga mamamayang pinaghirapan ng kanilang buwis. Tinugligsa rin nila ang patuloy na magpapakita ng kapangyarihan sa mga distansiyang politikal ng bansa. Ngunit sa kabilang banda, may taga-suporta pa rin si Romualdez at ang pamilyang Marcos na nagsasabing walang sapat na ebidensya upang magpatuloy ang kasong ito. Ayon sa kanila, ang lahat ng akusasyon ay bahagi lamang ng isang malisyosyong kampanya laban sa Administrasyong Marcos. Naniniwala sila na ang mga ito ay gawa-gawang isyu na naglalayong sirain ang kredibilidad ng mga lider ng bansa. Patuloy pa rin ang investigasyon sa kasong ito at malapit nang magsimula ang mga formal na paglilitis. Kasama sa mga inaasahang susunod na hakbang ay ang pagkuha ng testimonya mula sa mga saksi at pagbuo ng dokumentong pagpapatibay sa mga aligasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mamamayan ay umaasa na magpatuloy ang proseso ng hustisya at pananagutan sa mga taong sangkot sa pagpapabaya at pang-aabuso sa kapangyarihan. Yun po ang detalye ng mga mangyayaring patuloy na ikinagugulat ng buong bansa. Patuloy namin kayong bibigyan ng mga update sa kasong ito. By the way, this is Madam Chika at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para sa update ka sa aming mga bagong balita.